Sa wakas, nilabas na nga ang bagong Honda Beat na pinaka-aabangan natin ngayong taon. Ang tanong, 125cc na nga ba? Anong mga nabagong features at magkano? Silipin natin ngayong araw ang all-new Honda Beat. Tara! Alam naman natin, Edices, na ang Honda Beat ang pinakamatipid na scooter dahil nanalo to sa Safe Run Challenge multiple times. At ngayon, ang dami nag-aabang dahil mas pinasulit nga ba ang bagong Honda Beat? Ano-ano nga ba ang nabago? Simulan natin. Ang unang kapansin-pansin na nabago sa kanya, Edices, ay LED na yung kanyang ilaw. Bago na yung kanyang front looks. Kung dati napupugian na ako doon sa previous na Honda Beat na version 2, dito sa version 3, mas pinaganda na siya, lalong-lalo na kapag binuksan mo yung ilaw. Mas lumalabas yung pagka-elegant ng looks niya. Before kasi bulb type pa, ngayon LED na, kaya mas maliwanag na siya sa gabi. May dalawa nga palang variants ang Honda Beat ngayon na bago, Netizens. Yan ay ang Playful at saka Premium. Sa Playful, marami tayong choices of colors. Meron tayong Fighting Red, Pearl Silvestris Gray, Pearl Nightfall Blue, and Clipper Yellow. Para naman sa Premium, meron tayong dalawang kulay na Pearl Arctic White and Matte Axis Gray Metallic. Alin sa mga colors na to ang favorite ninyo? Comment nyo nga sa ibaba. And by the way, Netizens, may nilabas pa silang limited edition na Honda Beat, which is yung Arctic White na 50th Anniversary Limited Edition. Napakaganda ng kulay nito. Gustong-gusto ko yung combination na nilagay nilang decals sa Arctic White na blue and red. Sa gilid na bahagi, makikita natin yung stripes na blue at saka yung red na may nakasulat na 50th anniversary. And then sa unahan naman, kulay blue yung kanyang pinakaulo. And syempre, dun din nakakabit yung ating visor na black. Tapos may thin strips lang ng red and thick strips naman ng blue. And then sa gitna, yung gold fonts na nakasulat yung 50th Anniversary Honda Philippines. O diba, napaka-premium ng datingan. Habang sa right side naman ay nakasulat pa rin with black fonts yung ating Beat. And syempre, sa may side profile niya, sa may bandang likod, nakasulat yung Honda. Tapos dalawang kulay din ng decals na red and blue. Habang dun sa red, nakasulat naman yung Special Edition. And of course, nakasulat din yung Beat. Isa sa mga favorite ko na idagdag dito sa bagong Honda Beat, Netizens, ay yung kanyang charging port. Nakakabilib kasi meron siyang bulsang malalim sa kaliwa, which is kasya yung ating mga smartphone, habang meron namang maliit na bulsa sa may kanan na part, tapos dun mo makikita yung kanyang bagong ACC power socket. Napaka-sleek nung pormahan na yun para sa akin. Gustong-gusto ko yung may maliit na bukasan sa gilid. Unlike sa mga ibang motorsiklo na re-review natin na naka-open lang yung power socket doon or nakalabas lang. Dito sa isang meron kang parang bubuksan ng konti at napaka-satisfying nun sa pakiramdam. Bago na rin pala yung looks ng kanyang semi-digital meter panel with echo indicator. Ang napansin ko this time around, napakaganda nung mga indicator sa itaas ng high beam, low beam, turn signals, tapos blue na yung background nung kanyang maliit na digital panel. And of course, may bandang itaas ay makikita kang echo indicator na kapag umiilaw yon, ibig sabihin matipid ang konsumo mo sa gasolina at nasa tamang RPM ka para mas maximize mo yung pagiging matipid ni Honda Beat. Speaking of matipid, they claim it to have 58.2 kilometers per liter na average fuel consumption para sa ating everyday use. Of course, kung ilalagay mo siya sa Safe Run Challenge, ay magiging mas matipid pa yan. But for everyday, practical use na pang araw-araw or even pang long ride, we can expect 58.2 kilometers per liter. Still may vary, depende sa inyong bigat, throttle habit, at road condition of course. At ang malupit pa dyan, Netizens, mas pinalaki na nila yung fuel tank capacity nitong Honda Beat. 4.2 liters na siya ngayon. Imagine nyo before, ang tagal nyo na bago maubos yung gasolina, how much more pa ngayon na pinalaki na nila yung gas tank. Astig, di ba? Meron na rin pala siyang larger seat storage, Netizens, na ngayon ay 12 liters na. Imagine mo, ganito kanipis yung motorsiklo mo, pero meron kang 12 liters sa seat storage. Madami ka na mailalagay dito ng mga necessities, lalong-lalo na kapag nagra-ride tayo. Meron kang mga konting pinamili, ay magkakasya na dito sa loob ng kanyang compartment. Meron na nga din palang side stand switch itong Honda Beat, Netizens. Kapag sinide stand mo siya, hindi mo siya mapapastart. Or kung naka-start siya, pag sinide stand mo, mamamatay yung engine niya for safety na iwasan nating umandar tayo nang naka-engage yung side stand dahil nakaka-aksidente din po ang isang yon. So, good job, Honda. Dito din pala sa 50th Anniversary Special Edition ay kapansin-pansin din na kulay blue na yung kanyang fender sa unahan. At bago na po yung kanyang cast wheels and this time, tubeless tires na po siya. Sobrang lakas sa akin ang dating netong kanyang bagong cast wheel, Netizens. Gustong-gusto ko tong kulay niya na may pagka-gold, gray, parang titanium color dito sa kanyang cast wheel. Anong masasabi nyo? Nagustuhan nyo ba?
Meron tayong telescopic fork suspension sa unahan at naka-single hydraulic disc naman para sa braking system. Habang sa likuran naman ay meron tayong monoshock na unit swing at naka-mechanical leading trailing naman tayo para sa braking system sa likod. Meron na nga din palang combi brake system itong si Honda Beat 96 kung saan kapag pinaga mo yung kaliwang brake lever, which is yung likodan, ay may sumasamang unahan. Ang mangyayari, 70% rear, 30% sa front. So, napaka-good nito para sa beginners, lalong-lalo na kung yung kaliwa lang yung kaya nyong ipreno dahil nagagas kayo dito sa kanan. Kapansin-pansin din yung kanyang bagong decals para sa Playful Nedises. Napanindigan niya talaga yung pangalan niyang Playful dahil parang napaka-playful ng combination and design ng kanyang mga decals para dito sa iba't ibang kulay na Honda Beat. Habang doon naman sa premium ay meron tayong 3D emblem na napaka-minimalist lang pero super premium naman ang datingan. And of course, new body design na rin po itong Honda Beat. Isa pa sa mapapansin yung nabago sa kanya Nedises ay yung kanyang secured key shutter na ngayon ay may bago ng integrated seat opener. So parang dun sa mga click, dun mo na lang din bubuksan yung inyong seat sa unahan. Unlike before na kailangan mo pang hugutin yung susi mo at susian dun sa may bandang upuan para buksan. Hassle, di ba? Ngayon super convenient na. Dun mo na lang din bubuksan sa susian dahil may pindutan na. Para mag-fit in at maging light and agile itong motorsiklo na to, Nedises, ay binago na rin nila ang body size at gaan nitong motorsiklo sa pamamagitan ng kanilang new innovative light frame. Mas magaan na po yung kanyang frame this time around. Mas compact na rin yung kanyang dimension at dahil dyan ay mas optimal na yung kanyang body balance. Currently, Nedises, ito ay may bigat ngayon na 90 kilograms. Napakagaan lang kaya maire-recommend ko sa mga baguhang riders. Even for lady riders yan para hindi kayo ma-overwhelm sa bigat ng motorsiklo. And para naman sa mga short riders na kagaya ko, napakababa lang po ng kanyang seat height. At abot na abot nating mga Pinoy dahil 702mm lang ang kanyang seat height. And syempre, para sa mga nagtatanong kung anong makina ang meron itong Honda Beat ngayon, hindi pa po siya 125cc. Pero meron na siyang new generation engine na 110cc ESP engine equipped with PGM FI. At dahil dyan, meron tayong acceleration at 13.1 seconds from 0 to 200 meters at para sa nagtatanong ng top speed, 90 kilometers per hour naman ang kanyang may offer na top speed. Dahil sa 58.2 kilometers per liter niyang fuel consumption, makakaabot ka ng 244 kilometers na cruising distance bago mo maubos yung gasolina. Ang nabago sa engine niya, Nedises, ay mas compact na yung kanyang combustion chamber na nagre-resulta sa kanyang high compression ratio na 10:1 at dahil doon, mas fuel efficient na siya. Tapos idagdag mo pa na mas magaan na yung frame niya this time around. May weight reduction din pala sa makina, Nedises, na 10%. So lahat ng yan ay mag-aambag para sa mas matipid na gasolinang Honda Beat. May park brake lock na nga rin pala ang motorsiklo na to, Nedises. Para kung ipaparking natin, pwedeng naka-engage yung kanyang rear brake at hindi siya gumulong, lalong-lalo na kung uphill or downhill yung inyong mapagpaparkingan. And effective din to during traffic, pag nasa stoplight, para di mo naman maatrasan yung nasa likod at maipahinga mo yung inyong mga daliri sa pagbiga ng preno. Para naman sa curious sa size ng gulong, 80x90x14 sa unahan and 90x90x40 naman sa likuran. Tubeless tires, of course. Sa engine type, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, air-cooled with ESP, with a maximum power of 6.63 kilowatts at 7,500 RPM and a maximum torque of 9.3 Newton meters at 6,000 RPM. Sa likurang bahagi niya, Nedises, we still have our compact na tail light na integrated na doon yung kanyang turn signals. Kaya wala ka nang intindihan ng mga nakalitaw na turn signals. And of course, meron din tayong plate light and reflector. Habang yung kanya namang tambucho is plain and simple lang with black heat guard. Oh, convinced ka na ba? Nagustuhan mo tong bagong Honda Beat? Ang tanong, magkano nga ba ang presyo nito? Ang bagong Honda Beat ngayon na version 3, Nedises, ay nagkakahalaga ng 71,400 para sa mga Playful Edition at 72,400 naman para sa Premium Edition. Actually, sobrang daming may gusto dito sa Arctic White na plain and simple lang. Lalong-lalo na doon sa latest post natin para dito sa Premium Edition. And syempre, kung gusto mo pa ng mas maganda pa doon, meron tayong 50th Anniversary Special Edition na meron namang SRP na 74,400 pesos. So, mas mahal siya ng 2,000 compared doon sa Premium Edition na Arctic White. Para sa inyo, Nedises, alin sa dalawa ang mas nagustuhan yung kulay? Comment nyo nga sa ibaba. Yung Arctic White na bare at isang kulay lang o yung mayroong mga decals na 50th Anniversary Special Edition. Comment nyo nga sa ibaba.
At ayun na nga netizens, ang pinakabagong Honda Beat version 3 na nilabas ngayon ng Honda. Marami nag-aabang sa motorsiklo na to dahil sa kanyang pagiging matipid sa gasolina. And this time around, may convenience na siya ng charging port. Mas pinatipid pa sa gasolina, mas pinapogi, and future-proof. Kayo netizens, gusto nyo ba ang bagong Beat? Comment nyo naman sa ibaba. Meron pa ba kayong mga gustong idagdag sa kanyang specs and features? Comment your thoughts below. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.